Isa po mapagpalang panunod sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Kami po ay natutuwa na muli po kayong sumama o kayo ay muling sumusubaybay sa ating ginagawang pag-aaral na may kinalaman sa aklat ng Epeso at patuloy po nating pinag-uusapan ang aklat na ito kung paanong ito ay nakakatulong sa ating personal na paglago sa ating Panginoong Diyos at kung paano nga mga leksyong ating mapupulot dito ay ginagabayan tayo upang nang sa ganon, makita po natin na kahit may mga pagsubok, may mga problema tayo sa buhay, ay magagawa po nating makalakad ng ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. And of course, we cannot do it on our own. It is through the power of God, through the power of the Holy Spirit that it is possible. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan, pinagpapalat iniingatan ng ating Panginoong Diyos. At sana po ay patuloy kayong nakikinabang sa mga sinishare po naming mga reflections mula po dito sa ating pinag-aaralan. Nung nakaraan, pinag-usapan natin kung paanong sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, sa ating pagkakilala sa Kanya, we are unified. Tayo ay nagkakaisa, hindi sa ating sariling kakayanan, kundi dahil sa biyaya at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Nagagawa pong tayo ay maging mapagkumbaba. Tayo ay nagiging gentle, nagiging patient and loving to the people around us, all because we have experienced the grace and mercy of our Lord and Savior Jesus Christ. At ito po ay isang malaking testimonya na tayo ay tunay na napapalapit sa ating Panginoong Diyos pag nagagawa po nating makapag-adyas at magawa nating mahalin yung mga tao sa ating paligid, especially na tayo ay magkakaiba. Tayo ay may mga iba't ibang karanasan, iba't ibang mga background at marami pang iba. At sa pagkakataong ito, sa patuloy nating pag-aaral at kung paanong sinusulatan ni Pablo ang mga taga-Epeso, mga Kristiyano dito, kung paanong sila ay nababago ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos sa pagtanggap nila sa ating Panginoon Jesucristo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan po naming Christ-shaped lives and Spirit-inspired speech. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries. Napapanood din po tayo sa Hope Channel Philippines sa pamamagitan po ng ating mga digital platforms, social media at maging sa television. Kung kayo po ay sumusubaybay mula po sa inyong mga digital platforms or social media, ay naaniyan ko po kayo to like, to follow, to subscribe, to hit the notification bell para nang sa ganun po, ma-notify po kayo sa lahat ng mga pag-aaral na amin pong inihahatid sa inyo. Kung kayo naman ay nanonood sa telebisyon, pakibalita po ninyo sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, upang nang sa ganun, sila rin naman ay makinabang at malaman po nila na may pag-aaral tayong ginagawa. And of course, sa lagi po nating pag-aaral, alam nyo na, mga kaibigan, mga kapatid, I want to invite you to share the video. Paki-click nyo lang yung share. Doon po sa mga nanonood sa digital platforms, paki-share nyo lang, i-click nyo lang yung share o kaya i-copy ninyo yung link para nang sa ganon, may padala ninyo sa mga kaibigan nyo, sa mga messenger, may post nyo sa timeline ninyo. Para nang sa ganun malaman ng mga tao, mga kaibigan ninyo, na merong simple, practical na pag-aaral na pinag-uusapan ng aklat ng Epeso at nawa po'y makatulong sa paglago ng ating pananampalataya at pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tanging mithiin po namin ay makapag-share at may pahayag sa simpleng paraan ang mga magagandang leksyon at katotohanang matatagpuan sa salita ng ating Panginoong Diyos. Gusto rin po pala namin kunin ang pagkakataong ito to say once again, thank you. Maraming salamat sa lahat po ng mga nagpe-pray, sumusuporta upang nang sa ganun ang gawain po natin ay makapagpatuloy. It's only by the grace of God na tayo po ay nakapaglilingkod ng patuloy. Ano po? May mga na-experience tayong mga problems, technical errors,
at marami pang iba, health problems, but still, God sustains us para nang sa ganun ang ministry ito ay makapagpatuloy. Purihin po ang ating Panginoong Diyos, pasalamatan po natin siya, and we want to thank you sa mga nagpapagamit po sa ating Panginoong Diyos upang magbahagi ng kanilang mga oras, ng kanilang pananalangin, at ganun din po ng kanilang mga resources para nang sa ganun ang gawain natin ay makapagpatuloy. At gusto ko rin po pasalamatang patuloy ang mga taong ginagamit niya upang nang sa ganun tayo po yung makadalaw sa iba't ibang mga lugar para makapangaral at maibahagi ang salita ng ating Panginoong Diyos. It is our great joy. It is my great joy, mga kaibigan, mga kapatid, na madalaw kayo, makasama kayo, malaman po na kayo ay isa sa mga pinaglilingkuran namin online at makita kayo face to face. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos. Again, this will not be possible if not because of God and if not because ang mga tao po ay nagpapagamit sa Kanya. Maraming salamat po. Sino man po kayo na sumusubaybay ngayon, then I won't have the time, and marami po sa inyo do not want to be mentioned. Maraming salamat po. Pagpalain kayong patuloy at gamitin ng ating Panginoong Diyos. At ngayon po, mga kaibigan, mga kapatid, simulan po natin ang magandang pag-aaral na ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ipinagkaloob niyo po sa amin upang mag-aral, upang malaman ang katotohanan na nanggagaling sa inyong mga salita. Patnubayan niyo po kami at nawa po ang lahat ng aming mga mapapakinggan ay makatulong upang nang sa ganun mas lalo kaming mapalapit sa inyo. Humihingi kami ng kapatawaran, O Diyos, sa mga kamalian, sa mga intentional and unintentional na mga pagkakasala. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging umasa lamang sa inyo. At sa pag-aaral namin ito, hindi hiling po namin ang pangunguna po ninyo. Nawa po ang banal na Espiritu magpaliwanag sa amin, mabuksan na aming mga puso't isipan, at mabigyan kami ng lakas na maisabuhay ang mga bagay na aming mapapakinggan. Maraming salamat, mahal na Diyos. Purihin po ang pangalan ninyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Isa pong magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man na kayo ay sumusubaybay sa pag-aaral na ito. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood sa Hope Channel Philippines. Isa pong malaking pagpapala at kagalakan na makasama kayo sa pag-aaral na ang topic po natin is Christ-shaped lives and Spirit-inspired speech. Sa title pa lamang po natin, nagpapakita na ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa buhay na binago ng ating Panginoong Diyos at kung paanong maging ang ating pananalita ay nababago sa pamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang ating pong key text can be found in Ephesians 4:22-24. At ang sabi po ay ganito, "You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness." Ito pong talatang ito, mas ipapaliwanag natin mamaya because it's part of this study na ating gagawin. Mapapansin nyo, mga kapatid, we are already in chapter 4. Kung na-miss nyo po yung mga pag-aaral na amin pong ginawa, you can look at our Facebook account, our YouTube account, nandyan po. We started with Ephesians chapter 1, hinimay-himay natin yan, and then chapter 2, 3, and now we are studying chapter 4. And nandun tayo sa second part, mag-i-start tayo sa verse 17. Yung first 1 to verse 16, it's talking about the unified body of Christ. And now, it's talking about kung paanong binabago ng ating Panginoong Diyos yung mga taong tumanggap sa Kanya at kung paanong ito ay nagdudulot ng pagbabago maging sa kanilang pakikitungo at maging sa pagsasalita. And as usual, I'll be summarizing the lesson in 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maunawaan at matulungan po tayo na mas lalo pang mapalapit sa ating Panginoong Diyos. And as usual, hindi ko po sinasabi that these are all the lessons that you can get. Ito po ay mga reflections na akin pong napulot sa aking pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos, nawa po'y makatulong.
At kung gusto nyo pa pong mas lalo pang maunawa ng leksyon, well, I will encourage you to read the lesson itself. Ano po? To read the Bible in Ephesians chapter 4. Huwag nyo pong, naalala ko no minsan, may dinalaw ako, tang sabi niya, Pastor, ang ganda ng pagka-summarize nyo ng lesson. Hindi na po ako magbabasa ng lesson, pakikinggan ko na lang po kayo, mga kapatid. Huwag pong ganun. Tandaan nyo, sabi natin, Panginoon, O ni David, O taste and see that the Lord is good. The only way for you to taste, mga kapatid, ay kayo mismo ang makaranas at kayo mismo ang tumikim. Ibig sabihin, kayo po mismo ang magbasa, kayo po mismo ang mag-reflect and experience who God is. Ano po? Kaya, again, ito pong ginagawa po namin pag-aaral is just an additional resource. Additional information po sa inyo at nawa po makatulong po sa inyo. But please, do not miss your personal time with God. Do not miss your time to read the lesson. Do not miss your time to study the book of Ephesians. Kasi po bakit? As you read it, the Holy Spirit will illumine your minds and you will see how great and how merciful, how loving God is. And so, let me begin with my first letter C. Ang linagay ko po dito mga kapatid is condition. Well, mapapansin po ninyo sa style ng panunulat pagsusulat ni Pablo, ulit-ulit niyang binabalikan yung kondisyon ng mga tao, ng mga mananampalataya. Mapapansin ninyo, noong mga nakaraan nating pag-aaral, we were looking at the status before the acceptance of Christ nitong mga mananampalataya na. Ano? I think we also discussed and had this point, yung condition, ano kondisyon ng mga mananampalataya noon nung sila'y malayo sa ating Panginoong Jesucristo. And it's a consistent pattern na ginagawa ni Pablo. And I think this is very important. Na maaalala natin, what's our condition before we accepted Christ? Kasi bakit po, when we forget kung ano ang ating karanasan at ang ating kondisyon bago natin tinanggap ang ating Panginoon Jesucristo, the tendency is that we will be boastful. Ang tendency is we will always try to compare ourselves and see that we are better than others. Kaya po dito, in my reflections, ulit-ulit itong ginagawa ni Pablo na pinapakita, ito yung kalagayan ng mga hindi pa tumatanggap kay Kristo na dati nyo ring kalagayan. At ang sabi po sa verse 17 to 19 ay ganito, This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling have given themselves over lewdness to work all uncleanness with greediness. Ayan, pinapakita ni Pablo yung kondisyon before they accepted, and now that they have accepted and they are seeing the other friends that they might have, or they may have, or other people around them na hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon Jesucristo, sinasabi ni Pablo, huwag ninyo nang gayahin yung kondisyon nila na dati nyo ring kondisyon nung wala pa kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Na hindi na tayo dapat lumakad katulad ng mga walang pananampalataya, na walang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Grabe nga po yung term na ginamit dito, that they walk in the futility of their mind. At alam nyo mga kapatid, yung futility, when you look at it in the Greek word, grabe, isang mabigat na salita. Itong ginamit ni Pablo dito. Kaya nga, ang ganda ng pagkakasabi ni Bart M. Ang sabi ni Bart M, the very strong noun futility implies emptiness, idleness, vanity, foolishness, purposelessness, and frustration. With one single word, Paul describes the majority of the inhabitants of the Greco-Roman Empire, including the shapers and the beneficiaries of its magnificent cultural elements, as aiming with silly methods at a meaningless goal. Grabe, bakit yan mga kapatid? Isang salita, but it captures a lot of things. It's empty. It's idle. Walang kwenta. Ito'y walang direksyon.
Ito'y nagdudulot lamang ng frustration sa buhay ng isang tao. Ito daw yung lakad na ginagawa ng walang Panginoong Diyos sa buhay. At grabe pa yung mga sunod na mga description na linagay ni Pablo, no? Na yung kanilang mga pangunawa ay madilim sapagkat sila'y malayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi nila nauunawaan ang liwanag, hindi nila nakikita ang katotohanan ng gagaling sa ating Panginoong Kristo. And that's why they are blind. Hindi nakikita, madilim ang daanan. At ang sabi po doon ay, lahat ng kagagawan na may karumihan at merong greediness ang kanilang ginagawa. Mga kaibigan, mga kapatid, this is the condition of those who have not accepted Christ, and this was their condition before. They were walking in darkness, and I think for many of us na ngayon ay mananampalataya, this is also our condition. Well, maaaring sasabihin ng iba, well, ako pastor, I grew up in a Christian family. Ako ay lumaki ng may pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Well, good for you, my brother, my sister. Pero still, mga kapatid, it's possible to be knowing all these things and still not know Christ. It's still hindi makilala ang ating Panginoon Kristo, and that's why, if that is the case, then we are still blinded. And we have seen this in the life of the Israelites, to those people who have known the Scriptures, who have studied Torah during the time of Jesus, and yet they miss Jesus Christ. Alam nila yung katotohanan, alam nila yung sinasabi ng Biblia, but they miss who Christ is. And so this is the life without Christ. It's dark. It's without purpose. Kaya pag narating mo na yung mga gusto mong gawin, nakuha mo na yung mga gusto mo, napasaya ka na ng mga bagay ng sanlibutan ito, ang ending, what's next? Hindi na alam what's next. Ano po kaya, alam po ninyo, I've been sharing and talking with a lot of people lately, doing some interviews for Adventist World Radio para makakuha ng mga missionaries sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. And I have to always remind them, what's the purpose? If we are not clear with our purpose, why we are working, why we are studying, bakit natin ginagawa yung mga bagay-bagay, then we will end up, reaching all those things and still have this question, what's next? At minsan, mga kapatid, this could be the reason why, yung direction ng buhay natin is not totally clear, or kahit meron na, maganda na yung ating mga ginagawa, yung ating trabaho, yung ating pinag-aaralan, and still we are not happy because we're not seeing the bigger picture. We're not seeing that we're not joining God in His mission to make Himself known. Wala kang motivation to rise up every morning. Kaya, again mga kaibigan, mga kapatid, dito po, pinapakita po sa atin, the condition without Christ. Yes, kung titingnan natin sa mundo ngayon, maraming mga taong walang pagkakilala sa ating Panginoon Kristo, and we can see them smiling, we can see them happy, spending all their monies. May mga pinapanood niya ako paminsan ng mga content creators na talagang pinapakita nila how rich they are, how grateful and how happy they are. Pero at the end of the day, mga kapatid, kung walang ating Panginoon Kristo, then there's really no perfect hope. Kasi bakit? Time will come, they will realize when they get sick, when they are at the point of death, there's nothing na mapangahawakan natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya yung iba mga kapatid, they are so afraid of aging. They are so afraid of dying. And I'm not saying that we should not be. Pero ang point ko, yung iba mga kapatid, gagawa nila ng paraan. Lahat para nang sa ganun, manatili silang, alam nyo yun, buhay, malakas, at marami pang iba. But ultimately, darating ang point that we will get tired, we will be, reach that point na yung ating katawan will no longer be able to really continue. And during those times, that's the time we realize that all these things in this world is vanity. Ang mahalaga ay meron tayong relasyon sa ating Panginoong Diyos. And so Paul is describing the condition, the walk of people without Christ.
And I hope and pray, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, that we will not forget that we came from that situation. That we are all sinners. We are all in darkness. We do not know what to do. We don't have clear purpose. Ano po? And so, now that we have come to know Christ, it's different. But let's not forget. Ulitin ko, no? Yung condition natin before we accept Christ, and at the same time, the condition of those who have not accepted Christ. Mukhang masaya and all of that. Minsan kasi may mga magsasabi, Pastor, ako mananampalataya, pero ganito yung aking karanasan. Yung mga hindi mananampalataya, ganito, ganyan. But at the end of the day, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, there's hope in the Lord. Ang ultimate hope na mapangahawakan natin is walang iba, ang ating Panginoon Jesucristo, who can give us the perfect peace, love, joy, and everything that we need. Para nang sa ganon ay manatili tayong may hope sa buhay na ito. Okay? So number 1, mga kapatid, we're looking at the word condition. We're looking at the condition before accepting Christ. Maring ganun tayo noon at ganun din yung mga tao sa paligid natin. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi na tayo dapat lumakad ng ayon sa ganitong buhay. Na walang purpose, na empty, na frustrated, na tamad. Hindi na, kaya alam niyo mga kapatid, when we say walk, it's like yung buhay. Kaya nga po yung pinag-uusapan natin, Christ shape lives. Okay? So hindi na ganito yung lakad natin. But this is our condition before. But now that we have come to the knowledge of Christ, it's different. Kaya nga number 2, linagay ko po dito yung word na change. Yes, this is our condition, or this was our condition before. Okay? Or this is the condition that we're seeing doon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon Jesucristo. No purpose, just enjoying and everything. Pwede nilang magpasaya sa kanila and all of that without hope. Kaya pag dumating na yung mga panahon ng mga pagsubok, when they are broken, wala na sila mapangawakan, yung resilience is very low because there is no Christ. But those who have come to the knowledge of Christ, there's change. May pagbabago. May pagbabago sa dating buhay, sa panibago. Sa mga nakakilala sa ating Panginoon Jesucristo, this is what's gonna happen. Sabi sa verse 20, but you have not so learned Christ. If indeed you have heard Him and have taught by Him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God in righteousness and holiness. Okay, So ang sabi dito, you have not so learned Christ. Kung talagang napakinggan ninyo, ang Diyos, napakinggan ninyo ang katotohanan na kay Kristo o na si Kristo, may pagbabagong mangyayari. Kaya nga sabi ni Bradshaw R.G. and Nida E.A., the sense of learned Christ seems clear. It means learning about Christ in the gospel which was preached to them. Pakinggan nyo mga kaibigan, mga kapatid. And the moral content of the message they heard was completely contrary to the sins described in the preceding verses. Kumbaga sinasabi dito mga kapatid, ito yung una natin tinignan yung condition without Christ. At ang sinasabi ni Pablo, kung tunay ninyong napakinggan ang ating Panginoon Jesucristo, hindi na dapat yung buhay natin ay yung foundation natin before. There will be a change in our life. There will be a change in our speech. There will be a transformation sa ating mga buhay. Kaya nga po, napakahalaga. I love it kasi it's very Christ-centered, pointing us back to Jesus Christ. Na makilala ang ating Panginoon Jesucristo. Matuto ng tungkol. Hindi lamang tungkol, kundi matuto sa ating Panginoong Jesucristo. And when we say truth, yung mga doctrines and teachings, it all points to Jesus Christ. It should all point to Jesus Christ. Alam nyo, tinuturo ko po yan sa mga Bible studies namin.
Yung mga missionaries namin, tinuturuan namin mag-Bible study and I am teaching them the right process, the wrong process. Kasi bakit po nangyayari? Merong mga turo ng ang pag-style ng pag-Bible study daw, Jesus first and then the doctrines. Yung iba naman, doctrine first and then Jesus. Pero alam niyo mga kapatid, in my reflections is Jesus first and Jesus all the way. Kasi bakit? Every teachings of the Bible will point us to Jesus Christ. Tingnan nyo, when you talk about the Sabbath, it talks about the Lord of the Sabbath. When you talk about the second coming, it talks about the King who is coming. When you talk about the sanctuary, it talks about the high priest of the sanctuary who is Jesus. When you talk about the new heaven and earth, it talks about Christ who will dwell with His people. When you talk about these teachings, it talks about Christ. When you talk about food, it talks about Jesus who cares for you, God who cares for you. And so, pag nakakakilala sa ating Panginoon Kristo, there is change. May pagbabago. We do not remain the same. Kaya nga, ang ganda nung ginamit dito, mga kapatid, na way ni Paul to describe what's happening. Tingnan nyo yung term niya sa verse 22 and verse 24. You put off and you put on. Parang damit. Hubarin mo at suotin mo. Hubarin daw po yung former conduct, yung dating pagkatao, yung binanggit niya sa verse 17 to 19. Na ito, pag hindi daw natin hinuhubad, mga kapatid, of course, we cannot do it on our own. We need the power of the Holy Spirit. We need the grace of God to do it so that yung ating will, yung ating decision mai-empower so we can really put that off. Ito daw ay po'y nagiging corrupt. Kasi bakit yung ating mga kaisipan marumi because of our sinful nature? Kaya nga po, ano yung finifeed natin everyday sa ating mga sarili? Are we feeding the spiritual nature or are we feeding yung old nature? And as we feed the old nature, lalo daw nagiging corrupt. And so that's why we need to put off and we need to be renewed by the Spirit, yung ating mga isipan. Kaya nga po, what are we feeding our minds? Ano yung pinapasok natin sa ating mga kaisipan? Purihin ng Panginoon, alam nyo ngayon, napakarami nating pwedeng pakinggan online. Alam nyo, grabe mga kaibigan, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon. Well, bago ko ituloy yung kwento ko, sabi pa doon, suotin natin yung panibagong pagkatao sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo para makalakad tayo sa katuwiran at kabanalan. Ayan, ang ganda. Ang ganda sa Ephesians 2 verse 8, do sa chapter 2, we are saved by grace through faith. At ang sabi na pagdating na sa verse 4, yung pagtanggap kay Kristo. Well, sinabi na rin to ni Pablo nung umpisa pa lamang, pero dito sa verse 4 or chapter 4, ine-emphasize, pag nakakilala kay Kristo, may pagbabagong mangyayari sa buhay. We do not remain the same. Kasi minsan po ano nangyayari? This statement is true, but it is being abused. Jesus loves you just the way you are. Jesus accepts you just the way you are. And that's true. But that statement, most of the time, is being abused. Paano, Pastor? It's being abused in a sense na para bang, yes, Jesus loves me just the way you are, just the way I am. Jesus accepts me just the way I am, so I will just stay like this. Ganyan ang nangyayari. So it's abuse. Para ang nangyayari, wala nang pagbabago mangyayari sa buhay mo. Tanggap mo na si Kristo tanggap ka naman niya. Wala nang magbabago sa buhay mo, okay na yan. Basta tinanggap mo si Kristo, tanggap ka niya. Pero sinasabi ni Pablo, those who have accepted Christ, there will be change, there will be transformation in their lives. Totoo mga kapatid, it is Jesus who comes to us. Pero paglapit ni Kristo sa atin, habang si Kristo ay nakikilala natin, lumalago tayo sa pagkakilala sa Kanya, lumalago tayo sa ating relasyon sa Kanya, ano po nangyayari? Binabago niya rin tayo, and ang nangyayari po, we are able, by God's grace, to follow His commands, to follow what He wants. Na yung buhay natin umaakma sa standards ng Diyos. Kaya alam nyo, lagi ko pong ine-emphasize ito. Freedom in Christ is not the absence of the law. And so we need to balance this, mga kaibigan, mga kapatid. Yes, we are saved by grace. Through faith, we accept Christ. And as we accept Him, He gives us the power to live holy lives.
He changes us. Kung tayo man ay nagkakasala, nagkakamali, we have no power to judge each other. Nakikita lang natin mga kapatid yung mga panlabas. Ano po? We can help one another. Kaya nga sa church, dapat you need to help one another. You need to encourage one another. You need to love one another para patuloy tayong lalagong sama-sama. Pero ang point, may pagbabago mga kapatid. At alam ng Diyos ang ating mga puso. Ano po? Kaya nga yung ginamit po dito mga kapatid ay parang damit na hinuhubad at saka sinusuot. At ang ganda mga kapatid, when you look at the cultural background, ang sabi dito, garments were precious and expensive and were kept for a long time. It would have been unusual to own more than one set of clothing. The quality and style of those garments signaled identity and status markers about the wearer. To change one's clothes, pakinggan nyo mga kapatid, to change one's clothes, exchanging one set of clothes for another was an unusual and important event. Aba, sa panahon ngayon, ang dali lang magpalit-palit mga kapatid, lalo na punta ka lang ng ukay, ano? Punta ka lang doon sa mga mabababang bentana, halagang 20 pesos, 30 pesos, makakapagpalit ka na. Pero during their time, it was unusual. Kumbaga, parang ganito yan, pag may suot kang bago, pansin ka agad, sasabihin nila, Pastor, sister, brother, bago yan ah. Pansin ka agad. Kasi bakit po yung damit rin nila noon mga kapatid? Ano, 'di ba? Meron silang mga inner garments, may outer garment, marami pang iba. So it's very unusual. So, pag nagpapalit ng damit, pansin na pansin. O kahit nga ngayon, 'di ba? Pag meron kang bagong damit na sinuot mo, pansin minsan ng mga classmates mo eh. O 'di ba? Pag may bago kang shoes, pumasok ka. Aba, kita ng mga classmates mo, bagong shoes yan. Naalala ko nung nagbabasketball ako. Noong umpisa, kinikwento sa akin nung isang kapatid natin, nakakalaro ko sa basketball, nung nakakapag-basketball pa ako. Sabi niya sa akin, naalala ko, Pastor, nung nagsisimula ka palang magbalik sa basketball, wala kang sapatos, pinapahiram ka pa. Tapos bandang huli, dahil may nagregalo po, dahil nalamang naglalaro ko, binigyan ako ng regalo, sinuot ko, tapos biglang may nagbigay pa ng isa. Aba, yung mga kabasketball mo, napapansin din. Aba, ganda ng sapatos na yun ah. Saan galing yan? Ganito, ganyan. Di ba, point napapansin mga kapatid, kahit nga ngayon eh. Ano po? So, ang point, yung pagbabagong nangyayari sa buhay ng tao na nakakilala kay Kristo, napapansin ng tao. Napapansin, there's something different. There's a change. May pagbabago sa buhay ng tao. May pagbabago sa lakad ng tao. May pagbabago kung dati ay ganito ang kanyang ginagawa. Nagbabago. Parang kung paanong napansin ang pagbabago ng damit, ganun din po ang mga nakakilala kay Kristo, nababago ang buhay. Amen? And so mga kapatid, there's a change when we accept Christ as our Lord and Savior. Ano po? And ito mga kapatid, itong pagbabagong ito, it is not something that is just, done to please people. Kasi pwedeng, alam mo yun, yung binibiro namin na parang sardinas na inilipat mo lang sa ibang lalagyan, iniba mo lang yung title, pero pareho lang ng laman, pareho lang ng lasa. Hindi po ganun. Kasi you can change yung outer, and if it's just by force, ano po nangyari? You give up. Pag wala nang nakatingin, pag wala nang nakakakita, ano na nangyari? You go back to your old lives. Pero yung genuine change that comes when we accept Jesus Christ, even if no one is looking, we continue to walk by faith and not by sight. Amen? Ano po? So hindi ito yung pagpe-pretend lang. Hindi ito yung for show lang. Hindi ito yung tuwing may araw lang ng pagsamba. Hindi ito yung panahong may simba lang. Hindi ito yung panahong may nakakakita lang. Ito, mga kaibigan, mga kapatid, yung pagbabagong idinudulot ng ating Panginoon Kristo, pansin na pansin. And even if people criticize us, even if people judge us, even if people accuse us of something different, we continue to walk by faith. Of course, mga kaibigan, mga kapatid, masasaktan tayo, malulungkot tayo, makakaramdam tayo ng di maganda. But at the end of the day, if it's genuine that we have accepted Jesus as our Lord and Savior, we continue to walk
a different life. Amen? Ano? So ganyan po ang nangyayari. There's a change in the life of the person. There's a change sa kilos, sa pananalita, sa pagsabi at marami pang iba. But of course, mga kapatid, I understand that it's a process. Hindi ito yung overnight na tinanggap mo si Kristo ngayon overnight, totally. Wala na, hindi ka na nagkakasala kinabukasan, yung paraan mo ng pagsasalita, biglang, ganito na magsalita. Hindi ka doon, mga kaibigan, mga batid. But as time goes by, as we grow in Christ, He changes us, He helps us. Lalo tayo nagiging mapagpakumbaba, lalo tayo nagiging mapagmahal, lalo tayo nagiging maunawain, lalo nating naisusuko ang ating buhay sa Kanya at binabago niya tayo. Amen? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, napakahalaga na patuloy nating makilala ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ang magdudulot ng tunay na pagbabago sa ating mga buhay. Yes, He will change us, He will transform us, at kung nakikita po natin sa ating mga buhay na tayo ay, alam nyo, nagkukulang pa sa pasensya, sa pagpapakumbaba at marami pang iba, for me mga kapatid, it's a message that the more we should know Christ, the more na tayo'y lalapit sa Kanya. At kung nakikita natin yung kapwa natin sa ating paligid na ganito rin ang nangyayari, the more we should pray for them, na sila rin naman ay makakilala pa sa ating Panginoong Heso Kristo. So ulitin ko mga kaibigan, mga kapatid, So we look at the condition of those who have not known Christ, or maybe even our past lives when we were living in darkness, and then we look at the change. Kaya po napakalaga ma-evaluate natin. Is the change na nangyayari sa ating buhay, is it the outcome of knowing Christ? Is it the outcome of experiencing the love of Christ? Or it's something that we're just doing because of formality, because we've been trained to do it, or because we want to please somebody else? Mahalaga mga kapatid, ma-evaluate natin yan. And it's only God who will reveal our hearts. And if in case sa pag-aral po natin ito, you are reflecting, you're checking, at nakita po natin na ang ating ginagawa is more on show, more on pleasing people, I hope and pray mga kapatid that we will find our way na makilala at mapunta tayo sa pagkaunawa at pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Amen? So number 2, change. Number 3, now let's go to the last point. Ang linagay ko po dito, conversation. Ang ganda kasi, sa pagpapatuloy ng sinasabi ni Pablo na pagbabago, he specifically, mga kapatid, mga kaibigan, dealt with a specific way of life na kung saan ang nagpapakita ng pagbabago ng isang tao, at ito ay sa pamamagitan ng kanyang speech or conversation. Kaya nga po, Spirit-inspired speech. Ano po? Conversation. Bakit? Ang sabi sa verse 25, sa patuloy nating pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo, hanggang verse 29, ito po ang sabi, therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Ayan So sinasabi ni Pablo, tanggalin ang pagsisinungaling at ang katotohanan ang lalabas sa ating mga bibig. Mga pagsasalitang makakapagpatibay, mga salitang makakatulong upang nang sa ganon, mas lalong mapalapit sa ating Panginoon Jesucristo. Yan daw po ang lalabas sa bibig ng mga nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. At ang ganda mga kapatid, ang sabi yung corrupt word, wag nang lalabas sa ating mga bibig. At ang lalabas ay makapagpapatibay. At alam niyo mga kapatid, yung makapagpapatibay, sometimes it means that it's right for us to, of course mga kapatid, it's always right to tell the truth. Pero mga kapatid, we need to say it out of love. Minsan kasi, we say the truth but out of anger.
Ano po, naranasan ko yan at alam nyo mga kapatid, I need God's mercy, I need God's grace every day and even in my speech and conversation. Na magiging motibo ko mga kapatid sa aking pagsabi ng mga bagay-bagay, it should always be love. And I hope mga kapatid, you're having the same reflection that you need the grace of God more and more each day. Kailangan natin ang biyaya natin, Panginoon. Ano po kasi, alam nyo mga kapatid, when you tell the truth out of love, out of, because you experience the grace of God, yun ang maganda. Yun ang nakakapagpatibay. Pero yung sasabihin mo yung katotohanan dahil lang gusto mo ipahiya yung tao, hindi nakakapagpatibay yan. It divides the church. Kaya nga sabi dito ni Pablo, for we are members of one another. Kaya nga yung last lesson natin, unified body of Christ. At ito mga kapatid, makikita sa ating pagsasalita, pakikipag-usap, sa ating mga pagsabi ng ating mga obserbasyon, sa pagsabi ng mga bagay-bagay. And I am, mga kapatid, honestly admitting that I need the grace of God more and more. Kailangan kong patuloy pang makilala ng ating Panginoon that He can change me and make sure na ang aking mga sinasabi is always out of love and because I've experienced His grace. Sabi dito ni Barton Beebe and Comfort PW, the general character of the new self will lead to a specific ways of acting. And that includes our speech. That includes yung atin pong mga pagsasalita. Kaya kamusta mga kaibigan, mga kapatid? Alam nyo, pag-aaralan pa natin sa ibang mga sulat ni Pablo, may mga sinasabi pa siya, di mo? Hindi lang sa sulat ni Pablo, sa banal na kasulatan, may mga nakasulat doon na tayo ay maging mabilis sa pakikinig at maging mabagal sa pagsasalita. Pero ang tendency mga kapatid, pag minsan we are so fast in talking and very slow in hearing. Aray ko po. Sorry Lord, sorry po sa isa't isa. Ano po? So kailangan daw mga kapatid, matutunan natin ito. And so if we are still lacking at yung ating mga pagsasalitang lumalabas pa rin na hindi maganda, it shows that we need to know Christ more and more. Kailangan natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Kaya nga po, let's pray to the Lord na makilala siya at sa pagkakilala natin sa Kanya, yung ating mga pananalita, mabago din na ang mga lalabas sa ating bibig ay mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya, mga bagay na makapagpapalakas, mga salita na makapagbibigay ng tibay ng loob. Hindi yung mga salitang mapanlait, hindi yung mga salitang, alam mo yun, yung mga pinag-uusapan ng buhay ng ibang tao. Hindi ganun. May pagbabagong mangyayari. At ang gusto natin, magpalakas at matulungan ang mga tao na makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ano po? So, kahit mga simpleng salita na makapagbibigay ng lakas, makapag-encourage. At alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, this is what I've been teaching as I go around. As I go around Philippines and different countries, as I'm invited mga kapatid to share. Alam niyo po, ang tinuturo ko, yung ating social media. Diba? Madalas tinatanong, what do you think, what do you feel, diba? Tapos magta-type ka doon. Sana yung itatype natin doon, yung sasabihin natin doon, yung ipopost natin doon, makapagpapalakas ng loob ng mga tao sa paligid natin. Hindi yung makapangpapahina. Hindi yung makapagpapabagsak ng loob ng tao. I hope that what we will say there, in our conversation, tayo ay light ng ating Panginoong Diyos in our social media. Na yung ginagawa natin para sa ikatatas ng pangalan ng ating Panginoong Diyos. At alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, there is a question here. Bakit sa verse 25, verse 26, verse 27, and verse 29, it's talking about the speech. It's about lying. It's about speaking the truth. It's about not allowing corrupt words to come out of our mouth. But how come in verse 28, it talks about stealing? Anong connection yan? Parang, sabi ng iba, parang nagkamali yata o parang nalito yata si Pablo. Bakit may sinabi siyang ganito? Pero alam niyo mga kapatid, according to one author, perhaps Paul includes this word about thieves here because of the connection between theft and deceptive speech as illustrated by the story of Ananias and Sapphira in Acts 5:1-11. O di ba? Ano po nangyari doon? Sila ay nagsinungaling,
Sila ay nagnakaw and they use deceptive speech. So, again, it's a possibility. That's why, ikinunik dito na yung pagnanakaw ay wag nang gawin. And so, mga kaibigan mabatid, again, Paul is emphasizing the need for us to know Jesus. And as we come to know Jesus Christ, it changes us. It changes even our conversation with people. Hinahanapan natin ng paraan na sa bawat pag-uusap, may papakilala natin ang ating Panginoon Jesucristo. Alam niyo yun, yung bawat post na makikita natin online. Baka may mga kaibigan tayong dumaraan sa mga pagsubok ng buhay. Gagamitin natin itong platforms na ito para makapagbigay ng lakas ng loob at mapakilala ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? Ano po? So, there's a change in our conversation. There's a change with how we speak. There's a change sa ating mga sinasabi. Ito po mangyayari. Mga ginigilo ng mga kaibigan at mga kapatid. At sa pagpapatuloy, ang sabi pa sa verse 30 ay ganito, "And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away with all malice." Ayan, ano? Talagang pinapakita, again dito mga kapatid, do not grieve the Holy Spirit of God. And when you look at the book of Acts and even in the whole Bible, it also talks about the personality and the divinity of the Holy Spirit. At siya daw po nagsisil sa atin for the day of redemption. At ang sabi pa dito, mga kaibigan, mga kapatid, bawala nawa yung mga minention niya sa verse 31, bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from us. Mawala nawa daw ito. And of course, mawawala ito as we grow in Christ and as we allow the Holy Spirit to lead us, guide us, and change us. Yung mga pananalita natin, we need God, mga kaibigan, mga kapatid. We need the Holy Spirit. That's why every day, let's ask for the Holy Spirit to change us. At alam niyo mga kapatid, niisip ko, bakit kaya ang ginamit dito ni Pablo's speech? Kasi bakit? Di ba may mga statements sa Bible? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Lumalabas, nakikita, yung nasa loob ng ating puso sa mga lumalabas sa ating bibig. And yes, it's possible to fake it. Possible i-fake. Nang sinasabi natin puro maganda lang, pero ang puso natin wala sa ating Panginoon. But when things are tough, when things are out of control, it shows ano talagang nasa puso natin. Yung mga panahong mahihirap ang sitwasyon, yung mga panahong tayo ay unfair ang sitwasyon, yung mga panahon na tayo ay dehado, yung panahong tayo hirap na tayo ay may nagawan tayo ng mali, it shows. At alam niyo mga kapatid, as I try to reflect, as I study this lesson, tunay nga mga kapatid. Maging sa aking buhay, pansin ko, yung mga times na out of control, yung mga times na yung nakakaranas ka ng mga unfairness at maraming iba, nakikita ko mga kapatid. Yung minsan lumalabas sa aking bibig ay hindi na mga magaganda at hindi na makapagbibigay ng tibay ng loob. And the more I need Jesus in my life, the more na kailangan kong lumapit sa ating Panginoong Diyos para ko'y matulungan na ang aking puso'y mabago. Kaya po sa mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay ngayon, let's try to re-evaluate and check and allow the Holy Spirit to reveal our hearts. Kung tayo'y nagsasabi pa rin ng mga hindi magaganda, yung ating may mga bitterness, may mga clamor, evil speaking, at marami pang iba, yung mga lumalabas sa bibig natin, yung buhay ng kapwa, panlalait, mga pagsasabi ng pagsisinungaling, at marami pang iba, mga kapatid, we need the grace of God. Let's come to Jesus. Let Him change us. Sabi po dito mga kapatid, in the least, attitudes, bitterness, wrath, and anger, seem to boil over into angry speech, clamor, and slander. In essence, Paul demilitarizes Christian speech. The attitude that drives angry speech
And the rhetorical strategies that employ it are to be removed from the Christian arsenal. Christian community will flourish and unity of the church be fostered only where these things are laid aside. Pag tinanggal daw po itong mga minention niya sa verse 31, magkakaroon ng pagkakaisa. Sa bagay nga naman, kung laging may bitterness, may wrath, may anger, may slander, may clamor, may evil speaking, may malice, wala talagang pagkakaisa mangyayari dyan. Ano po? Kaya nga po, alam nyo mga kapatid, minsan, nakikita natin lagi yung kulang, yung pangit, yung hindi maganda, at hindi lamang yon. Pag meron tayong nakikita na, ito, nangyayari sa kanya, sa akin ito, we become bitter. And so, ano nangyari? Nawawala talaga yung unity, mga kapatid, kasi we start comparing and all of this. Well, of course, it's okay to observe. It's okay to talk about our observation. Pero let's be careful, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, na yung ating mga sinasabi, baka ang root na nito, it's not just sharing our observation, but it's already bitterness. It's already jealousy. And it's becoming a slander. It's becoming a complaint. It's becoming something na hindi na maayos. So we need to be very careful. There's 18 line na sinishare mo lang yung observation mo na in reality, you're creating problems. In reality, you're creating division. Kaya si Pablo sinasabi niya, yung ating mga pananalita, gamitin natin to edify the church. Na tayo magkaisa, kung tayo magsasalita tayo para nang sa ganon, tayo ay maging united at lumapit sa ating Panginoon Jesucristo. But again, this doesn't mean that we will not rebuke, we will not refute, we will not say the truth. Sasabihin pa rin natin, but it's done in love, and we will follow the Matthew 18 principle. We will talk to the person involved. Hindi yung kung saan-saan tayo dadaan. Pag-uusapan natin ng maayos. Kaya, tingnan nyo ang grabe. Ang grabe, verse 32. Ang ending, tingnan ninyo. And be kind to one another. Tender-hearted. Ito, grabe. Forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Bakit kaya tinapos ni Pablo dito? Kasi alam marahil ni Pablo, at naranasan ni Pablo at maaaring nararanasan natin, we may be victims of words na hindi maayos, mga pananalitang hindi maganda, o mismong tayo nakapagsabi ng hindi maganda sa ating kapwa. At naging dahilan ng division in the church. And if that happens, let's come to Jesus. Be kind to one another. As we speak the truth, as we speak the truth that is in Christ, be kind to one another, tender-hearted, at ang ganda, forgive one another. Kung nasaktan man po tayo ng kapwa natin, nakasakit tayo sa ating kapwa, patawarin daw po natin as God in Christ forgave us. Amen ba, mga kaibigan, mga kapatid? Kung kaya po, mga kapatid, this is a good opportunity, itong lesson natin ito, kung tayo nakasakit, nakapagsabi ng hindi magaganda, nakapagsabi ng mga bagay na ikatitisod at hindi maganda sa ating kapwa, let's forgive one another. At ito'y magpapakita, mga kaibigan, mga kapatid, that we are truly growing in Christ. Kasi nagagawa nating makapagpatawad, humingi ng tawad, dahil naranasan natin ang kapatawaran at pagmamahal ng ating Panginoon Jesucristo. So again, mga kapatid, ang 3 points natin, we talk about the condition of those who have not accepted Christ, those who have not known Christ. But we also talk about the change that comes when we really have a knowledge of Christ, we have grown in a relationship with Him, and it also reflects in our conversation. It reflects in our speech. And again, mga kapatid, our greatest example, no other than Jesus Christ. Nawa po, mga kapatid, patuloy nating kilalanin, patuloy nating palaguin ang ating relasyon sa ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat tanging ang ating Panginoon Jesucristo ang tutulong at magpapalakas sa atin, magagawa natin makapagsabi ng mga bagay, ng mga katotohanan in Christ, ng may pag-ibig, at kung tayo nagkasakitan sa isa't isa, we will learn to forgive one another in order to maintain the unity of the body
of Christ. May the Lord bless us. Nawa po'y na-bless kayo sa ating pag-aaral na ito. Let's bow our heads, let's pray. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa aming pong napag-usapan na pag-aralan sa oras na ito. Nawa po kami ay sama-samang lumagong patuloy sa pagkakilala sa inyo. Patuloy kaming lumago sa pagkaranas ng inyong pag-ibig sa aming mga buhay. Makita po namin na kayo'y tunay na Diyos na nagmamahal. Maranasan namin, maramdaman namin, patuloy kami, Panginoon, lumago sa inyo. O mahal na Diyos, patawarin rin po kami sa mga panahong namumuhay kami ng ayon pa rin po sa aming mga sariling kagustuhan. Patawarin kami sa mga salitang lumalabas sa aming mga bibig o maging ang mga motibo ng aming mga pagsasalita ay hindi maganda o motibo ng aming mga puso ay hindi maayos. Patawarin niyo po kami, mahal na Diyos. At kung kami po ay nagkasakitan bilang mga mananampalataya, bilang magkakapatid, o nakasakit kami ng aming kapwa, Lord, help us to forgive one another. Pagpalain niyo po mga kaibigan, mga kapatid, na nakasama namin sa pag-aaral na ito. Pagpalain niyo po kaming lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y nakinabang kayo, nawa po'y na-bless kayo, at nawa po ay sama-sama tayong lumago sa pagkakilala patuloy sa ating Panginoong Jesucristo. At muli po, maraming salamat sa lahat ng mga nagpe-pray at sumusuporta sa ministry ito, sa ating mga face-to-face ministries. Salamat po. Nawa po'y patuloy kayong pagpalain. And again, I'm inviting you, please continue to share this message, this program, para po makinabang ang mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay. Purihin ang ating Panginoon. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you.